kilay and hair is life. Pero papaano kung ang pagkakagawa nito, beauty fail? Natural na makapal ang kilay ni Chris. Kaya madalas daw siyang kantsawan na tila laging nagagalit. Lagi po kasi akong tinutokso na makapal daw kilay sa lubong, lagi daw galit kahit di naman. Kaya pagkatapos niyang magpagupit kamakailan, naisipan na rin ni Chris na ipatrim ang kanyang kilay. Bala ko talaga magpa-trim lang, yung panlalaki po talaga. Meron pong mall na maliit. Naisip ko mura lang po doon yung yung eyebrow grooming. Pero ito ang kinalabasan. Nagmistula raw siya, Becky. Anong ginawa niyo sa kilay ko? Sa konsumisyon ni Chris, nag-post siya ng video. Hindi pa kumating. Bakit ang taray? Nirereklamo ko yun. Ayusin niyo yung trip niyo. Wala raw kasing kaide-ideya si Chris sa pagkikilay. Kaya nung tinanong daw siya kung gusto niyang magpa-eyebrow threading o yung pagbabawas ng kilay gamit ang sinulid, pumayag siya. Hindi ko alam kung ano yung threading na yun kasi hindi naman po ako nagpapakilay. Bali mo na lang po ako. Nung nakahilata na ako, pinalalaan ako siya. Yung panlalaki po kuya, hindi pinapikit niya lang po. Tapos mga 20 minutes po after. Naluluha po kasi ang sakit po ng threading na ginawa Ang binubunot po yung buhok sa kilay. Pero nung nakita raw niya ang resulta, tumaas ang kilay niya. Kuya, ito ba yung panlalaki? Tapos sabi niya, hindi pa kasi tapos. Tapos kumuha po siya ng blade. Sabi niya, teka, kortean natin ng konti. Tapos after po nun, parang mas lalo lang po lumala nung kinortean niya. Niyang-iya na po ako, sabi ko, magkano nga po ulit to? Sabi niya, 100. Parang sa isip ko, 100 to. Parang binaboy mo yung kilay ko, tapos magbabayad pa. Bali, wala na nga po akong balak magbayad nun. Gusto ko na lang po umalis. Tuloy ang kanyang mga magulang nagduda. Gusto mo? Hindi nga ako bakla. Una pong nagsabi sa akin si mama Tapos si papa, pading na yata to Ganyan ba talaga pag broken? Tapos yung mga pinsan ko po, sasabi, sasali ka na sa mga federasyon. Tapos yung mga kaibigan ko po, tuwing naglalaro po kami, sasabi, Ate Camille. Yung Ate Camille po kasi yung kaibigan namin, parlorista na bading. Ate Camille. Pero wala raw plano si Chris na magsampa ng reklamo. Wala naman po akong mas malalim na sama ng loob. Gusto ko lang ipamukha sa kanya na Kuya, ba't ganito? Sabi ko, panlalaki, di ba? Naman po ako bakla Sa mga nagtatanong kung magpapakilay pa ba siyang muli, papakapaling ko po muna. Gusto ko yung dating kapal ulit ng kilay. Feeling ko doon magkakaroon na ulit ako ng self-confidence na magmukhang lalaki ulit. Kung sino ka man po na nag-trading sa akin, sana po wala ka na pong iba pang mabiktima na katulad ko. Kasi ang sakit po pinapatawad na kita. Alam kong tutubo naman to kahit sinasabi ng iba na matagal nga. Siguro sa susunod, yung trim, wag mong gawing trip. Anong ginawa niyo sa kilay ko? Bakit ang taray? ang transgender namang ito nalagas ang buhok at napanot matapos magpa-rebond. Siya si Riri at ang gumawa raw ng kanyang buhok na nakilala lang niya sa isang Facebook group, may alias na Pia Rose. Para pong kasali siya sa transgender group namin on Facebook. Nag-post po siya ng mga pictures ng parang before and after po ng mga ginawa niya. Naglagay po siya doon ng mga prices, ng iba't ibang treatments. Na-excite ako, so piniem ko siya. Kung sa mga salon, 2,000 hanggang 5,000 pesos ang pagpaparebond at pagpapakulay, kay Pia Rose, bagsak presyo. Nakapackage ng 1,500 pesos lang. Kaya naman si Riri, kumagat nagpa-home service agad. Hello, Riri! Baling nilagyan niya po ako ng gamot nun. Baling niya po yung first na gamot na nilagay niya sa hair ko. At dahil hindi raw natapos ang hair treatment sa unang session, umulit pa, not just twice, but 5 times. Matapos kasi ang bleach, pinag-rebond pa rin ni Riri kay Pia Rose ang kanyang buhok. Pangalawang bleach, nilagyan niya ako. 1 hour po yun. Pangatlo, nilagyan niya po ulit ako hanggang umabot po ng pang-apat. Tigi 1 oras. Tapos wala na po nagawa. So parang go with the flow na lang. Kasi nag-effort naman din. Pagkatapos ng lahat ng yon, doon na raw napansin ni Riri na tila ligagana si Pia Rose. Tapos ang binabanlawan po namin yung buhok ko. Umi-stop siya bigla. Tigil na muna natin. Sis, bakit nangyari? In-stop po niya. Tapos biglang patuyuin mo natin yung buhok mo. Sabi ko, bakit? Ituloy-tuloy mo na. Laking gulat na lang ni Riri nung dakot-dakot na raw na mga buhok niya ang nalagas. Yung binabanlawan ko po siya,
Pagka ganun ko talagang sumasama na po sa kamay ko yung mga buhok. Hanggang makita ko lang sa lapag may ganyan na nabuhok na naipon. Nangako naman daw si Pia Rose na babalik para ayusin ang buhok ni Riri. Huwag mo kaiwanan dito. Hintayin natin matuyo to kasi hindi ko alam ang gagawin ko dito. So, dahil ikaw naman din ang gumawa ng buhok ko. Gusto po niyang gawin, iwanan yung plansya niya ata ng buhok. Ako wala akong tiwala sa kanya. Sabi ko sa kanya, paano magkatiwala ba yung nangyari to? Kaya hindi ko kailangan ng gamit mo. Kung babalik ka, babalik ka. Ang masaklap pa, tinaasan pa ng singil si Riri. Mula 1,500 pesos, naging 2,500 na. Kasi binayaran ko po siya eh. Tapos nangyari pa sa buhok ko, tapos ganun lang maging reaction niya. Nung natuyo ang buhok ni Riri, nanigas na raw ito hanggang tuloy-tuloy na ang paglagas. Samantalang si Pia Rose, hindi na nagparamdam. Naasar ako sa iyo kasi nag-promise ka sa akin na babalikan mo ko. Sabi mo, tutulungan mo akong ayusin yung buhok ko pag natuyo. Pero hindi ka na bumalik. What you did is just block me on FB, dinidisconnect mga phone calls ko, tinawagan kita multiple times, pero dinidisconnect mo ko. Agad na kumonsulta sa isang dermatologist si Riri. Agad daw siyang niresetahan ng mga gamot at treatment. Ang binabantayan daw po sa akin yung mga pores, yung roots ng buhok ko. Parang kasi may sabi siyang parang alopecia nga raw po. Yun yung kinakatakot, na baka po yung roots ng buhok ko nagsara na. Dahil sa nangyari, bumaba ang kumpiyansa ni Riri sa sarili hanggang nag-resign pa siya sa trabaho at pinagupitan ang kanyang buhok. Etong buhok na to, ito po yung ginipit sa akin as per advice ng derma ko po. Tapos tinago ko po siya kasi parang kahit paano may sentimental value. Feeling mo super unattractive ka na, feeling mo super pangit mo na hindi ako makalabas, naiya ako sa tao. Nag-resign na lang po ako sa work ko. Sa ngayon, unti-unti naman nang tumutubo ang kanyang buhok sa bahaging napanot. Bagamat madalas, itinatago na lang niya ang disgrasyang nangyari sa kanyang buhok sa pamagitan ng sombrero. Dapat kontento na lang ako. Parang sabi ko nga, kinabukasan parang normal na araw lang dapat. Pero since nangyari ito, hindi na. Pagka-post ni Riri ng kanyang himutok, may lumantad pang isang nagre-reklamo rin kay Pia Rose. Si Regine, ang ginawa raw sa kanyang hair treatment, ang naging dahilan ng pagkatuyo at pagkabuhaghag ng kanyang buhok. Nakita ko sa Facebook si Miss Pia Rose. Nabiyag ako sa mga post niya na ang gaganda. Matagal din daw ibinabad ni Pia Rose sa bleach ang buhok ni Regine. Nakalaunan, nalagas din. Sabi niya is mga 45 minutes or 30 minutes. Babalik daw siya agad. Pero ang tagal niyang nawala. Mga 1 hour mahigit din, no? Nag-chat na lang siya nung gabi. Balawang ko na lang daw. Ayon sa mga eksperto, hindi pwedeng ibabad ang buhok sa mga gamot at kemikal ng mahabang oras. Pwedeng mangyari sa ating scalp, pwedeng magkaroon ng rashes, redness, pamamaga, pwedeng magkaroon ng dandruff, hair fall, pwede rin magkaroon ng secondary bacterial infection, at ang pinaka-hindi natin gusto yung hair loss. Kung gusto natin na magpa-treat sa mga tao na pumupunta sa bahay, kilalanin muna natin kung sino itong mga taong ito. May mga gamot kasi na may mura, meron ding mahal, pero mas safe. Kailangan nating balansehin or alamin kung ano yung mas tama para sa atin at sa ating budget. Dapat pinastrand test nila muna yung buhok ng client kung kakayanin ba ng client. Dapat kasi ang ginawa nila, for example ngayon, nakatatlong bleach sila, and then pagpapahinga natin siya ng isang araw, and then the other day, tsaka natin siya i-bleach ulit. Sinubukan naming kunin ang panig ni Pia Rose. Pumayag naman itong magpa-interview. Pero nung puntahan siya ng aming team, hindi ito sumipot. Hindi na rin niya sinasagot ang aming mga tawag. Hanggat hindi naman lumalabas yung hatol ng hukuman, kung siya ba ay guilty o hindi, hindi pa rin po natin siya maituturing na kriminal. Nitong linggo, magkasamang nagsampa ng reklamo sina Riri at Regine. Itong complaint nyo, dadalhin natin turon sa Lupon para ma-schedule at papadala namin kayo ng summons. Medyo maginhawa na yung pakiramdam namin. Makukuha namin yung justice na gusto namin. Sa first hearing namin dapat is magpakita siya. Delikado siya kung hindi siya magkapakita kasi talagang gusto namin siya makulong eh. If ever na hindi siya magbayad ng damages sa ginawa niya sa amin. Para sa mga taong importante ang itsura, wag lang basta itong ipagkatiwala sa mga taong hindi kilala at sa mga proseso at produktong hindi nyo pa nasusubukan. Ano yung ginawa niyo sa kilos ko? Bakit ang taray? Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan nyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.